What's up mga kababayan, News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin o pakinggan itong si Miss Joey Cruz. Tunay ngang napakakapal ng pagmumukha nitong si Congressman Ace Barbers no, na sabihin sa mga political vloggers, partikular na nga sa mga Duterte vloggers na magbayad ng tax. Di umano. Ang tanong mga kababayan, siya ba nagbabayad ng tama at hustong tax? Yan ang malalaman natin dito sa video na ito. Na kayo talagang mga tuwad ko may wala nang magawa sa buhay. Na kaysa tumanda ng pasulong, paurong pa nga. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no, mga kababayan, dagdag pang balita na itong asawa ngayon ni Congressman Ace Barbes tumatakbo sa kanilang distrito upang palitan nga sa posisyon nito. No? Grabe. Ano yun? Salitan na lang sila sa pagiging congressman upang patuloy ang kanilang pangingikil sa sambayan ng Pilipino. Grabe naman yan. Kaya dapat talaga ma-abolish na yung tuwadcom, no? Ma-abolish na yung lower house nang mawala ng pagiging hibang nila sa kapangyarihan. Dahil malinaw sa mata ng taong bayan na pamumulitika ang kanilang ginagawa at hindi para sa aid of legislation. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Marami na silang violation sa human rights, dapat nga mag-file na kayo sa SC, sabi ni Chito Garcia. Nag-file na kami and we are reinforcing our petition and explaining to the Supreme Court na meron talagang danger sa part namin. Kasi nga, ako, binura na ako ni Abante sa during the inquiry Tapos pinagbantaan na ako na contemptible yung mga sinasabi ko sa letters ko Letter pa lang yun contemptible na daw. Ganon. Ang problem kasi dito sa sobrang kapal kasi ng mukha nitong Tricom at saka nito ni Dan Fernandez. Binabasa ko yung transcript Hindi kasi matanggap ni Dan Fernandez na kino-question namin yung legality ng kanilang hearing. Kasi nga, ang hearing nila sinasabi, gusto nilang i-regulate yung social media use. Ganon. Okay, fine. Gusto niyo i-regulate ang social media use. Pero, nung hearing na yon, si Benny Abante is not talking about social media use. He is talking about what I said in my post. Paano naging social media use yun? Yung Benny Abante is basically prior restraint na yung dinidiscuss niya Ang kino-question niya, content ko. And you cannot do that. That's unconstitutional. Sa madaling salita mga kababayan, hindi nila malunok no, ang mga birada nitong mga vloggers na talagang mali na ang ginagawa ng mga tuwadcom. Kayo ba mga kababayan, kung kayong aking tatanungin, sa mga mata po ba ninyo, may karapatan pa ba atong mga tuwadcom na maghain ng hearing sa mga ganitong issue? Paki-comment nga yung opinion sa ating comment section ng ating mapag-usapan. Dahil kung akong tatanungin, wala. Sapagkat wala naman silang alam pagdating sa batas at hindi sila abogado. Sadyang pamumulitika lamang ang kanilang ginagawa at for sure, may utos yan galing kay Tambak. May mga allowances nga, di umano Hindi pwede maging subject matter ng hearing nyo yan. Yung mga content namin, tas i-crucify nyo kami dun. Prior restraint yun. If they have any problem with what we posted, kung meron silang problema doon sa mga pinost namin, and they think na ano yun sa batas, ganyan-ganyan, bakit hindi nyo kami i-demanda? And I'm pretty sure, after nitong HOR, after nitong HOR issue na ito, I'm pretty sure, kakasuhan nyo kami, trump up charges. I'm pretty sure yan ang gagawin ninyo. Ayun. So ngayon, yun mismo yung kino-question namin. Ngayon, itong mga tarantadong crocs na to, kung makapagsalita, hindi, because it is already established, lalo na to si Paduano, parang, Paduano, di ka abogadong putang ina mo ka, manahimik ka. It is already settled, kineme, ganyan-ganyan. Korte-kortihan talaga. Sabi ni, Joey, punta daw kayo, sabi ni Kong Roman, baka ipaglaban niya naman kayo. Parang gagalang si Roman. Ba't mo ipaglalaban? Am I asking you na ipaglaban mo ako, Geraldine? Diyos ko.
Ikaw, Geraldine, meron ka ring maling pagkakaintindi sa freedom of speech. Diyos ko. Hindi raw part ng freedom of speech ang mga misinformation, disinformation, Actually, sa totoo lang, it's part of it. Ngayon, whether or not, it amounts to libel, it amounts to slander, you have an action against it. So, ikaw, kung kunwari, merong nagsabi na ganito or ganyan, and it's not very accurate, or let's say, sabihin natin, hindi yun totoo, and it bridges the standard of libel, slander, defamation, kasuhan mo siya. Pero as a general rule, anybody can say whatever they want, okay? Unless pinagbabawal ng batas. Let's say, for example, for national security issue, bawal mo sabihin yan, ganun-ganon, kung mga bawal mo sabihin yan, ganun-ganon. Ganun yun. Ito, hindi kapag hindi totoo. At saka kung pansin yung mga kababayan, kapag pinagsasalitaan ng masama itong mga kongreso, doon sila umaaray. Na gusto ata nila purihin sila sa mga ginagawa nila sa hearing, kitang-kita nga naman na wala sa ayos ang kanilang ginagawa, puro contempt. Kapag politiko ka, huwag kang balat sibuyas. Pasalamat nga kayo, may pumupuna pa sa mga kabalustagan nyo para hindi kayo magmukhang tanga, pero wala sinasabuhay nyo talaga ang pagiging engot. Oo, bawal yan. Bakla! Tayo, nung mga bata tayo, fake news tayo ng magulang natin, araw-araw. Mapapakulong mo ba yung parents mo na sinabihan ka nung bata ka na may Santa Claus? Matulog ka ng maaga kasi darating si Santa Claus? So, eto rin si Geraldine Roman, meron rin tong maling pagkakaintindi tungkol sa mga karapatan. Ngayon, kung kunwari, merong mga information, it's not very accurate, it's not very ganyan-ganyan. Do you correct it? Will it amount to oral defamation? Will it amount to slander? Will it amount to libel? Will it amount to violation of national security? If the answer is yes, meron ka bang remedy o wala? Ang problema kasi, lazy kayo. Kayong mga government officials, lalo na itong mga crocodile na to, lazy kayo. Kapag ka merong misinformation, ayaw nyong i-address ng mga putang ina ninyo. Correct. Tamad kayo Ayaw nyong sumagot. O ikaw, Barbers, tinatanong kita, di ba, tungkol sa 29 million na utang ng asawa mong si Bernadette Barbers, natatakbong kongresista dyan sa Surigao del Norte, 2nd District, papalit sa'yo. Anong sagot mo? Harassment suit? Out of misunderstanding? Gago ka pala Pag di ka nagbayad ng utang, sisingilin ka talaga. Tapos pag siningil ka, hindi ibig sabihin nun, harassment yun. Diba, alam mo kung ano ang harassment? Yung mga AMLC inquiry na not necessary. Yun ang harassment. Yun yung harassment. Yung tatanong-tanongin ninyo at gigisa-gisahin nyo kami sa mga tax compliance na wala namang kinalaman sa topic nyo sa fake news and social media regulations. And if you're going to inquire about tax payment, dapat maglista kayo. Sino yung mga top 100? Sino yung mga top Filipino social media content creators? Si Tulfo ay isa sa mga pinakamalaking payout na nakuha sa YouTube. Anong ginawa niya? Ginawa niyang non-profit yung registration niya sa YouTube in order to skirt taxes. Yun ang dapat niyong iniimbestigahan kasi billion na ang kinikita ni Raffy Tulfo dun sa kanyang YouTube channel.
Kita nyo yung anomalya na yun, mga kababayan. Hindi nagbabayad ng tax itong si Raffy Tulfo. Tapos may gana pa siyang tumakbo sa pagkasenado. Aba, tanga na lang po talaga kayo kapag binoto nyo pa ito. Wag naman sana. Magising-gising po kayo na wala ring magandang ginagawa ang mga Tulfo sa ating bansa. Tikom nga sila sa mga issue na nangyayari ngayon sa mga bangag eh. Bakit hindi tayo paglaban? Wala kang maririnig. Sa totoo lang, kasi itong mga tangang to, hindi, you do not know how social media works. Yung mga political content creator, actually, hindi kami ang malakas kumita sa social media when it comes to the monetization policy of the social media is concerned, no? The social media companies are concerned. Si Facebook, for example, di ba kami kikita dyan kasi lagi kami sinususpend ni Facebook eh. Wala naman kami masyadong kita dyan nila, mga political content creator sa Facebook. Ang number one ginigipit nila, mga political content creator. Sige nga, dun sa mga top Filipino influencers, sino dun ang content creator na political content? Na political ang content? Joey, hinahanap ko ang RTIA sa top 100 parang wala siya sa listahan. Sabi ni Happy Fam. Pero pinangalan, baka siguro ngayon wala na. Pero nung 2018, 2019, siya yung top YouTuber eh. Siya yung top YouTuber. Ayun. So ngayon, kung kunwari, concern ninyo, yung mga gumagamit ng kasi for example ha, yung mga pranking, yung mga pranksters na kumikita sa YouTube, ang laki na kinikita ng mga yan. Sila usually yung mga top content creators eh. Will not that constitute fake information? Kasi prank eh. 'Di ba? You're going to create a situation na hindi totoo. In order to solicit a reaction dun sa biktima mo. Hi, PH Update! Hello, PH Update! Ayan. PH Update, medyo busy lang ako ha. Re-replyan kita. Busy lang. Pero At yun na nga no mga kababayan, narinig natin itong mga nagbabagang balita sa oras na ito. As always mga kababayan, kita na lang ulit tayo sa ating next vlog. Huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. Maraming po salamat mga kababayan. Ingat and God bless.